Nagtungo sa France si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth upang makilahok sa paggunita ng 82nd anniversary ng D-Day landing sa Normandy. Ang makasaysayang operasyong nagmarka sa pagpasok ng mga kaalyadong puwersa ng Estados Unidos sa Nazi-occupied France noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kanyang talumpati sa American Military Cemetery sa Colville-sur-Mer, binigyang pugay ni Hegseth ang libu-libong sundalong nasawi sa labanan at binigyan diin ang kahalagahan ng matatag na ugnayan sa pagitan ng mga magkakaalyadong bansa. The men buried here fought in a warfighting alliance where every partner brought its full measure of industry, courage, and sacrifice. Not empty slogans, not lavish summits, not communiques. Real allies doing real things, taking real losses for a shared cause worth fighting and dying for. Ayon kay Hegseth, ang tagumpay ng mga kaalyado noong D-Day ay nagpakita ng halaga ng pagkakaisa at pagbabahagi ng pananagutan sa pagtatanggol ng kalayaan. Ngunit kasabay ng pagunita sa isa sa pinakamahalagang yugto ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging sentro ng kontrobersiya ang ilan sa kanyang mga pahayag kaugnay ng migration sa Europa. Ayon sa kanya, hindi na lamang digmaan ng banta sa kontinente, kundi pati ang pagpasok ng mga migrante sa mga baybayin ng mga bansa sa Europa. Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria, boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion? Ang pahayag ay kahalintulad ng mga naging pananaw ng administrasyon ni US President Donald Trump na matagal nang nagbabala sa epekto ng malawakang migrasyon sa rehiyon. Sa mga nakaraang taon, naging malaking isyu pang politika ang migration sa ilang bahagi ng Europe habang dumarami ang mga partidong nagsusulong ng mas mahigpit na patakaran sa immigration. Bukod sa migrasyon, muli ring nanawagan si Hegseth sa mga bansang Europeo na palakasin ang kanilang sariling depensa at maglaan ng mas malaking pondo para sa seguridad. Ayon sa kanya, hindi sapat na umaasa lamang ang mga kaalyado sa militar na suporta ng Estados Unidos. We stand by our allies, and we expect our allies capable and ready to stand alongside us. Matagal nang itinutulak ng Washington ang mga kaalyado nito sa NATO na magdagdag ng gastusin sa depensa upang higit na makapag-ambag sa seguridad ng rehiyon. Samantala, sa hiwalay na seremonya ng paggunita sa D-Day, binigyang pugay ng mga pinuno ng France at iba pang bansa ang mahigit 100,000 sundalong lumahok sa paglalayag patungo sa mga baybayin ng Normandy noong June 6, 1944. Ang D-Day, ang pinakamalaking amphibious military operation sa kasaysayan at itinuturing na isa sa mga mahalagang dahilan sa pagkatalo ng Nazi Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.